GCash sign up this 2025 and paano nga ba yung mabilis na verification dito sa GCash? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Pagkatapos makapag-download at install ng GCash app sa cellphone mo, pwede nga palang ma-download to sa Play Store or sa App Store, magtatanong ito ng mga permission. So sa akin, i-allow ko lang itong mga to at itatype ko na dito yung cellphone number ko. Ito na yung parang magiging GCash account ko. So let's say na-enter nyo na yung phone number ninyo, i-click lang yung next. This time, magpapadala ng OTP sa cellphone number na in-enter ninyo. Ito yung halimbawa ng OTP. Ito yung 6 numbers na kailangan i-enter dito. Kung sakaling wala pala kayo na-receive na text from GCash, i-click nyo lang tong resend code. I-check nyo din kung meron kayong signal para maka-receive nga ba ng text. Also, i-double check nyo kung tama ba yung number na na-enter ninyo kanina nung tinatanong yung phone number ninyo. So kapag wala naging problema, dapat ganito yung makikita ninyo. New account ba or recover account? So sakaling recover account, ito yung parang meron kang lumang GCash account na gusto mong ilipat yung phone number na yon or gusto mo ulit ma-access pero ibang phone number na. Pero sa case ko, new account tayo. So click ko yan. Manghihingi lang sa atin ng mga basic information. Una na dyan yung birth date and kung Filipino citizen ka ba. I-click natin yung confirm. This time yung complete name mo naman. At dahil GCash to, na-access online, kapag mag-sign up tayo, kadalasan manghihingi na talaga ng email address. So, ilagay dito yung email address na yon. Ang halimbawa ng email address is yung gmail.com, yahoo.com. Kung wala pa kayong Gmail account or email address nga, madali lang gumawa niyan. Meron din kaming ginawang hiwalay na tutorial video tungkol dyan. Pwede nyo i-check yung description sa baba, paano nga ba maka-create ng Gmail account. And then, nationality naman, this time, main source of funds. Pag kinlik nyo ito, mamimili lang kayo dito sa listahan. So, pili lang na isa dyan. Sa akin, allowance. And then, current address naman. Sa GCash nga pala, hihingi ng dalawang address. Isang current address at isa ring permanent address katulad nito. Since sa akin, pareho lang naman yung current at permanent address, chinek ko na lang itong part na to. And then, sa pinakababa, i-click lang tong next na button. I-review yung mga information. Dapat mag-match ito sa ID ninyo. Kasi nga naman, magkapa-verify tayo mamaya at mag-require na yon ng valid ID at ng selfie. At kung na-double check mo na, napansin mo na dapat may i-edit ka pa, i-click lang tong back na arrow para ma-enter nyo yung tamang details. Pero kapag tama naman, dito sa pinakababa, i-click itong confirm. Tapos na tayo sa pag-provide ng info, pero this time, ito na yung sa parang password or MPIN. Kapag i-open natin yung GCash app, tatanungin muna tayo ng MPIN. So, pwede nyo i-click itong eye icon para makita nyo kung tama ba yung MPIN na in-enter ninyo at kung nag-match pa siya. Sa akin, nag-match. Nga pala, may suggestion dito na para ma-secure yung account, huwag gagamit ng mga PIN code na katulad nito. Yung pare-parehong numero, yung magkakasunod, o yung clue tungkol sa inyo, lalo yung birthday ninyo. So, okay na ako. Click ko yung I agree sa terms and conditions, click confirm. May ma-receive dapat kayong text na katulad nito na nakapag-register na kayo sa GCash. So, meron ka ng GCash account. Hindi pa tayo nagpapa-verify, gagawin na natin yan sa next step. Pero kahit hindi ka pa verified account, kailangan mong i-secure yung account mo. Ibig sabihin, yung account na yan na nare-register mo, pwede lang yung ma-access gamit sa phone na ginagamit mo habang nag-register. Ginawa to ng GCash para nga naman hindi ma-access ng ibang tao yung account mo gamit yung ibang phone. So, click natin tong yes, register this phone. Hintayin ulit yung code na ipapadala ng GCash. Ito yung code, i-type natin siya dito at i-click itong submit. Secured na yung account, pwede na tayong pumunta sa dashboard. May magpa-pop up na katulad nito na pwede nang i-verify yung account. Pero bago natin gawin yan, ito yung makikita natin. By the way, kahit hindi pa verified yung account, pwede ka na agad mag-cash in. Katulad ng ginawa ko, meron ng laman yung account ko. At iba pang mga features dito, kailangan pang i-unlock. Ma-unlock natin yan pag nag-verify na tayo. Hindi tayo makakapagpadala ng pera, makakapag-loan sa GCash, makakapag-open ng bank account, hanggat hindi pa tayo verified. Ito lang yung pwede natin ma-access, yung pag-load, bills, at A+ rewards. Para ma-verify, i-click natin itong Verify Now, or kung may nag-pop up na katulad nito, may button dito na Verify Now, i-click lang natin yan. Ito yung sinasabi ko na requirements. Dapat may ID, i-scan natin yan, at mag-selfie din tayo. Sa selfie, walang nakaharang sa muka, walang salamin, walang mask, walang cap.
So katulad ng registration kanina, magpo-provide din tayo ng information. Unahin natin sa birthday and citizenship. I-accept din tong terms and conditions. Ito nga pala yung list of valid ID na tinatanggap sa GCash. Sa ngayon, hindi tinatanggap yung ibang ID katulad ng voters ID, barangay ID, student ID, at iba pa. So proceed tayo. National ID pwedeng gamitin. E-fill ID, yung nakaprint, pwede. Yung dalawang ID ng SSS, which is una yung UMID, at yung luma, pwede rin yan. Yung passport, tinatanggap, basta hindi pa expired. Also, yung Pag-ibig Loyalty Card Plus. Kung sakaling nag-try kayo na gumamit ng ibang ID, which is ginawa ko din, hindi siya mapoprocess. Magkakaroon ng error na mismatch. Kahit itry nyo ulit yan, mas maayos yung pagkakascan nyo, hindi pa rin yan i-accept ng GCash app. So para makapag-proceed, pili tayo ng isang ID. Sa case ko, ang pinili ko ay yung Pag-ibig Loyalty Card Plus. Ito kasi yung pinakamabilis makuha. 1 day lang pwede nang ma-process. And then, in-scan ko lang siya. Nakapag-proceed tayo sa next step. Ibig sabihin, walang mismatch error. So, natanggap na or valid na nga yung ID na ginamit natin. This time, selfie naman. So, proceed tayo. Click ko tong next. At meron nga palang reminder dito sa bandang taas kung ano yung dapat ninyong gawin. Kasi baka mamaya, natatagalan kayo sa pag-selfie, hindi nag-proceed sa next step, yun pala may pinapagawa siya dito. Halimbawa, mag-blink, or mas mag-close up pa dun sa phone niyo or sa camera, or wag muna gumalaw. Sundin natin kung ano yung nakikita dito. So kapag okay na, ito yung confirmation na ma-receive niyo. Submitted details na. Click natin yung okay para sa next step, kasi ito na yung para magpo-provide ng information. So meron na ditong complete name. This time, yung sa civil status, mamimili lang tayo dito sa drop-down, single, married, separated, or widowed. Pumili lang ng isa. And then, place of birth naman, maging yung address mo. Kanina sa registration, hiningi na to, pero sa verification, hihingin ulit siya. At this time, may panibagong information na hihingin, work details naman. Para sa employment type, pipili lang tayo ng isa dito. Sa role naman, depende sa employment type mo, yung makikita mong list para sa role. Since sa akin self-employed, ang option ko para sa rank or position ay business owner or freelancer. So, pili lang ako ng isa dyan. Nature of work, pili lang tayo dito. Pwede kayong mag-scroll down para makita yung buong listahan. And then, source of funds naman, meron dito, mahaba rin yung listahan, pero sa akin, pili ko na to ang allowance. Expected monthly transaction, hindi naman kailangan sobrang sakto or mas stock kayo sa pinili nyo dito. Halimbawa, pinili nyo is below 50,000 pesos. And then for a month, pwedeng lumagpas. Hindi naman magkakaroon ng issue sa GCash account niyo yan. Ito ay expected lamang or estimated na pwede maging transaction sa GCash sa loob ng isang buwan. And then main purpose of opening an account, ito yung pagpipilian. Pili lang din ng isa dito. At para sa last two questions, are you politically exposed person? And are you the actual owner of the account? Sa unang tanong, no. Ibig sabihin, may kamag-anak ka ba or close associate ka ba doon sa mga taong nakaupo sa gobyerno? Since sa akin wala, click ko yung no. Are you the actual owner of the account? Click ko yung yes. At possible magkaroon kayo ng error message. Katulad sa akin, hindi nagka-proceed, yun pala naiwanan kong blanco yung ID number. So kung ano man yung in-scan kong ID, halimbawa Pag-ibig Loyalty Card Plus, yun yung ilalagay yung ID number dito. At tatapos na natin yung verification. Pero maghihintay pa tayo ng approval katulad nito. Pwedeng umabot ng 3 days. Dati nga 7 days to pero ngayon naging 3 days. Pero dahil tama yung in-scan ko ng ID, yung selfie ko wala na rin naging problema, napabilis yung pag-verify. Within the same hour, parang few minutes lang, naka-receive agad ako ng text na katulad nito. Congratulations, verified na yung account. Pwede na nating ma-access yung iba't ibang mga features katulad nito. Kung kanina, yung iba naka-grayed out, this time pwede na siyang magamit. Pwede nang manghiram, pwede nang mag-open ng bank account, pwede mag-invest or bumili ng insurance, at marami pang iba. Yung limit natin, tumaas na rin, napunta na sa 100,000 pesos. Pwede pa itong pataasin ng up to 500,000 pesos at meron kami ginawang hiwalay na tutorial video tungkol dyan. Kung interesado kayo sa iba't ibang mga tutorial video sa GCash, pwede nyo na i-check yung page or channel namin. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!